Si Pepsi Paloma Odelia Dueñas Smith sa totoong buhay, ipinanganak noong July 17, 1966 at pumanaw naman noong May 31, 1985, ay isang Filipino-American na mananayaw at artista sa Pilipinas. Isa siya sa mga sikat na soft drinks beauties na ipinakilala noong 1980s kasama sina Mirinda Manibog, Sarcy Emmanuel at Coca Nicolas. Nakilala si Pepsi Paloma sa mga pelikula tulad ng Brown Emmanuel, 1981, The Victim, 1982, Cruz sa Bawat Punglo, 1982, Virgin People, 1983, Snake Sisters, 1983, Naked Island, 1984, Matukso Kaya ang Anghel, 1984, at Room 69, 1985. Hindi maipagkakaila na isa sa mga pinakasikat at hindi makakalimutan na pop culture figure sa kasaysayan ng bansa ay ang kontrobersyal na young at sexy actress na si Pepsi Paloma dahil sa masaklap na sinapit ng kanyang buhay na puno ng mga lihim at katanungan. Bagamat nangyari ilang dekada na ang nakalipas, ang kanyang kahindik-hindik na katapusan sa mundo ay nananatili pa ring palaisipan para sa marami. Ano nga ba ang mga misteryong pumapalot sa pagkatao ni Pepsi Paloma? Ano ang mga sikretong kasama niyang ibinaon sa hukay? Sino ang tunay na may sala? Isa nga ba siyang inosente at isang biktima ng mga makapangyarihan? Magbibigyan na ba ng tuldok ang walang kamatayang palaisipan na pagpanaw ni Pepsi Paloma? Ipinanganak si Pepsi Paloma bilang Delia Dueñas Smith noong July 17, 1966. Siya ang panganay sa 4 na anak ni Lydia Dueñas na tubong Borac, Northern Samar, at isang Amerikanong tagadala ng sulat na si Kenneth Smith na iniwan ang kanyang pamilya noong maliliit pa ang mga anak nila. Noong siya ay 14, dinala ng talent scout na nagngangalang Tita Esther si Delia sa talent manager na si Ray de la Cruz noong 1980 para sa isang posibleng karera sa pelikula. Noong una ay binigyan si Delia ng screen name na Scarlett. Ngunit sa paniniwalang hindi ito nagbigay sa kanya ng anumang swerte, pinalitan ito ng kanyang manager na si Ray de la Cruz ng Pepsi. Noong 1981, ginawa ni Delia ang kanyang debut sa pelikulang Brown Emmanuel. Sa pagkakataong ito, binigyan siya ng stage name na Pepsi Paloma at na-promote bilang isa sa mga miyembro ng tinatawag na soft drinks beauties kasama sina Mirinda Manibog, Coca Nicolas at Sarcy Emmanuel. Subalit hindi nagtagal, sa isang kahindik-hindik at nakakapanlumong pangyayari, natapos ang magulong buhay ni Pepsi Paloma noong May 31, 1985 nang matagpuan sa kanyang apartment ang wala ng buhay na katawan ng batang aktres na nakasabit sa kanyang aparador na may nakatali sa kanyang leeg. Samantala, sa natagpuang note ni Pepsi Paloma, isinulat daw niya ang mga katagang, "This is a crazy planet." Ayon sa ulat, nakapaloob ang mga detalye sa diary de umano ni Pepsi Paloma na naisulat mula April 26 hanggang May 18 ng taong iyon. Sa unang pahina ng diary, nakasulat ang mga salitang, "I love ya, Miss Pepsi Paloma. Love always." Ang sumunod na 3 pahina ay naglalaman ng listahan ng mga gastusin
para sa mga gamit sa paaralan, bayad sa dentista, pagbabayad ng bahay, at pasahod para sa mga kasambahay. Nakasulat din dito ang mga bayarin para sa enrollment ng kanyang mga kapatid. Dagdag pa sa listahan ang mga bayarin ng batang aktres sa bangko, groceries, at mga gamit sa bahay. Ang nakasulat na kabuuang bayarin nito ay 9,750 pesos na sa panahong iyon ay medyo malaking halaga na ng pera. Sa parehong talaarawan, binanggit din ni Pepsi ang maraming issue na posibleng nagtulak sa kanya na tuluyan nang tapusin ang kanyang buhay. Mga problema sa pananalapi, ang pagkakaroon nito ng kaunting movie projects, ang bigat ng mga responsibilidad sa pamilya, at maging ang kanyang mga hinaing sa kanyang ina. Nakasulat sa di umano'y diary ni Pepsi ang mga salitang, "Wala akong masyadong pelikula, maraming gastos, ako lahat ang gumagastos sa bahay, pati pang tuition ng mga kapatid ko. Hindi ko alam kung tunay akong anak ng nanay ko," ayon sa nakasulat sa diary. Gayunpaman, ang pagiging lehitimo ng mga entry sa journal ay kinwestiyon, lalo na ng kanyang manager na si Babette "Babe" Corcuera, na nagsasabing talagang malaki naman ang kinikita ng aktres sa kanyang pagiging artista. Ibinunyag pa ni Corcuera na inaalok si Pepsi ng mga papel sa 3 pelikula, ang Dormitory Girls, Savage Girls, at May Batas sa Daigdig. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, wala namang forensic investigation na nagawa at ni walang pagtatangka na i-verify kung ang diary ay totoong pag-aari nga ni Pepsi Paloma. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, napag-alaman na mayroon ding ilang mga pagtatangka si Pepsi bago ang insidente. Noong 1982, habang ang kaso sa pang-aalipusta sa kanya ay nagpapatuloy pa, sinubukan daw ni Pepsi na tapusin ang sariling buhay gamit ang isang patalim. Ngunit, dumating ang kanyang manager upang pigilan siya. Napag-alaman din na si Pepsi pala ay 17 years old lamang noon, sa halip na 19 na alam ng karamihan. Ang ibig sabihin, ang di umano'y pang-aalipusta sa kanya ay nangyari noong siya ay 14 years old lamang. Para sa kaalaman ng lahat, matatandaan na 3 buwan matapos ang umano'y pang-aalipusta kay Pepsi Paloma, biglang nag-iba ang ihip ng hangin at ang mga kilalang personalidad na sangkot sa kaso ay tuluyan ng umamin na mali ang kanilang ginawa at sila nga ay naglabas ng public apology. Ang kanilang pahayag ay ipinalabas sa live TV at nailathala naman sa The People's Journal noong October 13, 1982. At matapos nga nito ay hindi itinuloy ni Pepsi Paloma ang kanyang reklamo at hindi na napunta sa korte ang kaso. Inihimlay si Pepsi Paloma noong June 8, 1985 sa Olongapo Memorial Park. Dinala siya ng kanyang nagdadalamhating pamilya, libo-libong tagahanga at mga kilalang tao sa kanyang huling himlayan. Bagamat ilang dekada na ang lumipas, ay nananatili pa rin sa kamalayan ng publiko ang mga pangyayaring walang malinaw na kasagutan. Ang mga detalye ay naging mas malabo sa paglipas ng mga taon kung ano ang katotohanan sa kamatayan ni Pepsi Paloma at ano ang motibo sa kasunod na pagpaslang naman sa kanyang manager na isa di umanong epektibong pagpapatahimik sa kanilang panig sa kwento. Matatandaang ilang taon matapos ang umano'y paglapastangan
sa batang aktres. Pinaslang si Ray de la Cruz, ang manager ni na Pepsi Paloma. Sa kabilang banda naman, ibinunyag ng dating sexy star na si Coca Nicolas na ang kasong isinampa ni Pepsi Paloma laban sa mga kilalang personalidad ay isang gimmick lamang para sila ay sumikat. Sa kanyang panayam, sinabi ni Coca na ang kanilang manager na si Ray de la Cruz ang nagpasimula ng mga reklamong pang-aalipusta kay Pepsi. Sabi ni Coca, sa iisang bahay sila nakatira ni Pepsi, kaya itinuring nilang kapatid ang isa't isa. At noong tinanong daw ni Coca si Pepsi kung totoo ang isinampa nilang kaso, ay sinabi daw mismo ni Pepsi na ito ay isang gimmick lamang na gawa ng kanilang manager dahil ayon daw kay Pepsi, gagawin daw ng kanilang manager ang lahat para sila ay sumikat. Sinabi din ni Coca na handa siyang patunayan na mali ang mga paratang ni Pepsi sa mga kilalang personalidad. Ayon pa kay Coca, palaging sinasabi di umano sa kanya ni Pepsi na gusto niyang magpahinga dahil pagod na daw ito. Kasabay ng kalunos-lunos na pagpanaw ni Pepsi Paloma, kasama niyang naglaho ang potensyal sana na maging isang mahusay na artista, katulad ng iba niyang kasabayan sa industriya. Subalit patuloy pa ring mananatili sa kamalayan ng lahat ang mga tanong na hindi pa rin nasasagot, ang mga lihim na napapalot ng kadiliman, at ang walang kamatayang mga kontrobersiya na habang buhay nang nakakapit sa kanyang pangalan na puno ng misteryo at sekreto.